Sa Taiwan naman, may kababayan tayong caregiver na nabangga ng kotse sa expressway. Kabilang siya sa 3 namatay. Narito ang Frontline Report. Kuha ito sa expressway sa Taiwan. Makikitang nakahinto sa gitna ng kalsada ang isang kotse at van. Nag-uusap ang dalawang driver matapos magkabanggaan ang dalawang sasakyan. Mapapansin ding nasa kurbadang bahagi sila ng expressway. Maya-maya, nangyari na ang disgrasya. Isang humaharurot na puting kotse ang umararo sa mga nakahintong sasakyan. Tumilapon at naipit ang dalawang nag-uusap na driver. Dead on the spot ang isa sa mga biktima habang naisugod pa sa ospital ang isa pero binawian din ng buhay. Pagkatapos ng disgrasya, tumambad ang tindi ng pensala. Wasak na wasak at halos madurog ang likuran ng van. Nayuping parang lata ang mga gamit sa loob ng sasakyan. Sa kasamaang palad, nasawi rin ang isang senior citizen na nakasakay sa likod ng inararong van. Kinilala siya na si Evelia Escalona Cortez, isang Pinay caregiver. Ayon sa kanyang anak, lumipad lang sa Taiwan ang kanyang nanay para samahang magpa-check up ang kanyang among Filipino-Taiwanese. Papunta na raw sila sa airport pauwi ng Pilipinas nang mangyari ang aksidente. Nabigla po ako niyo. Nasa ano kami niyan, ma'am, nasa swimming kami niyan, ma'am. Punta pa lang kami ng liguan niyo, tapos nung nandun na po kami, marami na palang tumatawag sa akin, ma'am. Hindi ko po nasasabi po ako niyo ng motor. Po, yun nga po, yung bungad, may nangyari daw po sa nanay ko. Una, ma'am, parang di pa ako naniniwala, ma'am. Tapos umano na yung amo niya, ma'am, tumawag na po. Yun po, doon na po ako na nalungkot siyempre, ma'am. Nangina. Hindi ko po alam kung ano po gagawin namin. Bukod sa nasawing Pinay, sugatan naman ang kanyang amo at anak nito. 11 years nang nagtatrabaho si Nanay Evelia sa naturang employer at isinasama raw talaga siya lagi ng kanyang amo tuwing nangingibang bansa. Nakipag-ugnayan na ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga otoridad sa Taiwan para mapanagot ang driver ng nakabanggang kotse. Sa August 30 naman, posibleng maiuwi sa Pilipinas ang labi ng Pinay caregiver. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.